Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Almira sisters, sa pinagpalang papuring awit, pagdadakila sa makapangyarihang pangalan ng ating pinamahal na Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po tayo ngayon sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ating po mapakinggan ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan, at ito po'y dadalhin ng aming beloved ordained preacher, beloved brother Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, purihin natin dakilang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. At tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoong Sus sa kanyang mga salita, mga minamahal, na ating pong tatalakayin sa gabing ito. Purihin na dakilang Diyos. Samahan niyo po kami, mga minamahal. Dakilat papagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Salamat, O Diyos, sa gintong pagkakataon muli, mahal na Panginoon, na aming maibahagi ang inyo pong mga salita sa aming mga kababayan. Muli nawa, O Diyos, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, gamitin mong patuloy ang banal ng gawaing ito, mahal na Panginoon, O Diyos. Ang programang ito, mahal na Panginoon, sa kaligtasan na aming kababayan. Minsan po, O Diyos, iyong langisan ng iyong salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, ikaw aking inaasahan, O God, at sama-sama namin sinasaway lahat ng hadlang sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. In the name of Jesus right now. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God, mga minamahal. Ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba natatangi sa ating pinakamamalapay ng sus sa gabing ito. At ako po nagbibigay din po ng dobling paggalang pagbabati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Amen. At patuloy po naming inaalaala, mga mahal, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Amen. Sa lahat ng aking mga kamang gagawat, mga mangangaral po ng ating banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labas ng ating bansa, mga inmahal, sama-sama po tayo, mga kapatid ko, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa ating mga webcast viewers here and abroad, mga minamahal. Happy New Year po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God at mga minamahal, tayo po ay minsan pang magtalakay, mga minamahal, ng aralin natin dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, mga kapatid. Sabi po ng talatang ito, mga minamahal, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Old things have passed away, behold, all things have become new. Amen. Tagalog po, beloved Brother Ed. Dito po, pangalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsiglipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. New life, ito po ang ating tatalakayin, mga kapatid. Bagong buhay. Amen. Kung sino man ang nakay Kristo Jesus, siya'y bagong nilalang. Sabi ng talatang ito, lahat ng lumang bagay, makasalanang buhay, mga minamahal, mapapawi kapag nakay Kristo ka at nakilala mo, mahal na Panginoon. Papalitan po yan ng bagong buhay, mga kapatid ko. Praise the Lord. Amen. Praise God. Mga minamahal, halos lahat po tayo, mga kapatid, ay naniniwala po sa New Year resolution. Ano po? Ano po ba ang meaning, mga minamahal ko, ng New Year resolution? Ang meaning po nito, mga minamahal ko, ay a plan, change of habit. Yan ang ibig sabihin yan. Yung balak na pagbabago sa buhay. Yan po ang New Year resolution. New Year resolution, mga minamahal ko. Marami po sa atin, mga kapatid, na pagdating po ng bagong taon, pagpasok po ng bagong taon, ay yan na po ang ating inuusal. Ano po? Yan na po yung ating binabanggit sa ating mga labi. Magbabago na ako. Mga minamahal, ayoko nang uminom, ayoko nang mambabae, ayoko nang maging problema ng lipunan, magpapakabait na ako. Marami po tayong mga pangako, ano po, mga minamahal. Alam nyo kasi, mga kapatid, kaya tayo po ay merong New Year resolution kadalasan pag pasok po ng bagong taon, dahil ang bansa po natin, ito po ang natatanging Christian country sa Asia, mga kapatid ko. Philippines is the only Christian country in Asia. Ang ibig sabihin nun, mas marami kang makikitang relihiyoso dito sa ating bansa. Mga minamahal, relihiyosong masyado yung ating pong mga kababayan, mga kapatid.
Bakit po napakaraming relihiyoso, mga minamahal? Ang layunin po ay napakaganda naman sapagkat para magbago ang buhay, mga minamahal ko. Para totoong magbago ang buhay. Pero alam po ba ninyo, ang pagiging relihiyoso ay wala pong kapangyarihan, mga minamahal ko, para ang tao po ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang pagiging relihiyoso po ay wala po yung power, mga kapatid ko, to live right before God, mga kapatid. Bakit hindi po kayang magbago ng tao sa pamamagitan po ng relihiyon? Kasi po, mga minamahal, mapansin po natin, pagkasilang natin, pagka namulat yung ating pangunawa sa mundo, relihiyoso na po tayo. Relihiyoso yung ating mga magulang, mga minamahal. Pero bakit hindi tayo magtanong, hindi natin napapansin, mga minamahal, bakit nagkakasala pa rin tayo? Alipin pa rin tayo ng kasalanan, mga minamahal ko. No? Mga kapatid, ayaw kasi ng dakilang Diyos na maging relihiyoso lang tayo eh. Gusto niya maging anak kanya. Amen. Mga minamahal. Gusto niya maging anak kanya, angkinin kanya, maging pag-aari ka ng dakilang Diyos, mga minamahal ko. Nang sa ganun ay, mga kapatid, ma-overcome natin yung kasalanan. Ano po? Kaya mga minamahal, malaki ang pagkakaibang, mga kapatid, ng relihiyoso sa Christian, mga minamahal ko. Yung totoong Kristiyano, ano po? Christian by heart, in deed, and in truth, mga kapatid. Kristiyano sa gawa, sa puso, sa gawa at katotohanan. Pag-aralan po natin ito, mga minamahal. Kasi ang relihiyoso, mga minamahal ko, ay you serve the Lord in religion but not in gospel. Yan po ang relihiyoso. Pinaglilingkuran mo ang dakilang Diyos sa pamamagitan sa true religion lang, pero hindi sa pamamagitan ng ebanghelyo. Ang Kristiyano po naman, mga minamahal, mula sa puso, sa gawa at katotohanan, Kristiyano, mga minamahal, sa gospel, Christ in you. Spirit-filled, Holy Spirit-filled Christian. Yan po, mga minamahal, ang kaibahan. Kaya mga kapatid, kung religion lang, mga minamahal ko, at hindi sa pamamagitan ng ebanghelyo ang ating pong paglilingkod, ito po ang mangyayari. Sa Matthew chapter 15, verse 8 and 9. Tingnan natin ito, mga minamahal. These people draweth nigh unto me with their mouth, sabi rito, and honor me with their lips, but their heart is far from me, sabi niya. Verse 9, but in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yan ang maobserbahan natin doon. Pag relihiyoso ka lang, ito po, mga minamahal ko, ang resulta. Dito po, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 8 hanggang 9. Ang bayang ito ay ginagalang ako sa kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. 9 po, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Right. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sabi ng dakilang Diyos, na ang kanilang pinapractice, mga minamahal ko, ay utos lang ng tao, sabi rito. Pinakaaral ay mga utos ng tao at hindi utos ng Diyos. Huh? Pero pag Kristiyano ka, mga minamahal, Kristiyano kang ipapamuhay mo ang gospel, mga kapatid, ang utos naman ng dakilang Diyos ay ito eh. Sa Marcos Kapitulo 12, talatang 29 hanggang 31. Sabi rito, and Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandments, mga kapatid. Tingnan nyo. Napakaganda, mga minamahal. Kapag meron kang Kristo sa puso, Kristiyano ka by heart, in deed, and in truth, mga minamahal, ito po, mga kapatid, ito po, mga minamahal ko, ang sisibol sa iyong puso eh. Amen. Magkakaroon ka ng pag-ibig sa dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Mga minamahal, kapag may pag-ibig ka sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, nasa iyo na lahat ng bagay. Praise the Lord. Mga minamahal, pagpapalain ka sa lahat ng bagay.
Tingnan niyo po sa Tagalog, beloved brother Ed. Dito po sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, versikulo 29 hanggang 31. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay ang pakinggan mo. O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang buong lakas mo. 31 po. Ang pangalawa ay ito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito, mga minamahal. Yan ang kinakailangan, mga kapatid ko, na paglilingkod. Yan ang tunay, mga minamahal, na may pagbabago sa buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Matutupad sa atin yung ating key verse, mga minamahal, na kung sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang na. Amen. Mga kapatid, ang mga makasalanang buhay magsisilipas at papalitan ng bagong buhay. Kapag natutunan mong mahalin ang dakilang Diyos, mga minamahal, at ang kanyang mga salita, mga kapatid ko, ito po ang mangyayari sa iyo, mga minamahal. Magkakaroon ka ng buhay na totoong binago ni Kristo ng mahal na Panginoon. Kahit hindi na kailangan, mga minamahal, yung pag-usal mo ng New Year resolution taon-taon. Pag ang mahal na Panginoon nasa iyong puso, mga minamahal, Kristiyano ka, mga kapatid ko, na talagang binago ni Kristo. Pinagpala, mga minamahal, tinutugon ang iyong panalangin, mga kapatid. Nasa true church of the living God ka. True church of the living God, mga minamahal, with signs, wonders, and miracles, mga kapatid. Amen. Lumalakip ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, may kaligtasan ka. Kaya ulitin ko po, mga minamahal, religious man has no power in himself to live right before God. Kung religyoso ka lang, wala kang Bible na sinusunod, mga minamahal, nabubuhay ka pa sa tradisyon ng mga ninuno natin, mga kapatid, yung mga pamahiin, yung mga kasabihan, mga minamahal. Naku, napakarami niyan kapag araw po ng paghiwalay ng taon, mga minamahal, pagpasok ng bagong taon, napakarami po niyan, mga minamahal, mga kasabihan po natin mula sa matatanda, mga kapatid ko. Pero pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos dyan eh. Tingnan niyo ang Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Amen. Dito po, Colosas, Kapitulo 2, versikulo 8. Kayo'y masipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa pasimulang aral ng salibutan at di ayon kay Kristo. Amen. Beware, sabi rito, lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, mga minamahal ko, after the tradition of men, after the rudiment of the world and not after Christ, mga kapatid. Pinag-iingat tayo ng dakilang Diyos dyan, mga minamahal ko. So, sabi ron, huwag tayong padaya. Huwag tayong padaya sa sari-saring turo dala ng ating tradisyon. Hindi po galing sa utos ng dakilang Diyos na tradisyon, mga minamahal. Tradisyon, kasabihan, mga kapatid. Di ba, pagpasok po ng bagong taon, mga minamahal ko, maririnig natin sa ating mga magulang, mga minamahal. Aasenso daw po ang buong taon mo pag pasok po ng bagong taon kapag naglagay ka po ng 12 bilog na prutas sa iyong mesa, mga minamahal. Sari-saring prutas, 12 bilog, mga kapatid. Pag nilagay mo raw yan sa mesa mo, ay suswertihin ka sa buong isang taon. Ay di dapat sana, mga minamahal, hindi na po ipinagbili ng may-ari yan sa palengke. Di dapat sana hindi na ibinenta, mga minamahal, ng tindera yung kanyang mga prutas. Amen. Dapat kanya na lang yun para sa kanya lahat ng swerte. Mga minamahal. Mga minamahal, pag-aralan po natin yan, mga kapatid. Pangalawa, mga minamahal, yung kapamahiin, magsuot ka ng polkadot. Magsuot ka ng polkadot pagdating ng New Year kasi para swertihin ka buong isang taon. At ang iba naman, mga minamahal ko, ay pagpasok po ng bagong taon, mga minamahal, ay tumalon ka ng tumalon para tumangkad ka. Di ba, mga minamahal? Yan mga kasabihan, mga kapatid ko. Alam nyo, mga minamahal, hindi po totoo yun. Amen. Praise the Lord. Hindi po totoo yun. Amen. Mga minamahal, ang pagpapala ng dakilang Diyos, mga kapatid, ay makukuha mo yan sa sipag, sikap, tiyaga, mga minamahal, pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos, mga kapatid, doon mo makakamtan yan. Sapagkat wala pong ibang may kapangyarihan dito sa lupang ito na pwede pong magbigay sa iyo, mga minamahal, ng pagpapala, kundi ang mahal na Panginoong Kristo. Amen.
Siya po ang may kapangyarihan na bigyan ka ng kayamanan, sabi ng Bible. Siya lang ang may kapangyarihan, mga minamahal. At sa Psalms chapter 128 verse 2, mga kapatid, sa sipag ng ating mga kamay, mga minamahal ko, doon tayo pakakainin ng Diyos eh. Amen. Oh. Tingnan nyo, mga minamahal, kung yayakap ka sa mga pamahiin, mga tradisyon, tapos, mga minamahal, pahiga-higa ka lang sa bahay mo, mga kapatid ko. Nagbibilang lang tayo ng pako sa kisame. Nagbibilang tayo ng bituin. Mga minamahal, nako, mga kapatid ko, gutom ang buhay natin. No? Tingnan nyo, Psalms 128 verse 2, sabi ng Bible, "For you shall eat the labor, for thou shalt eat the labor of thine hands." Sabi rito, "Happy shalt thou be, and it shall be well with thee." Tagalog po. Dito po, mga awit, Kapitulo 128, versikulo 2. Sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikakabuti mo. Amen. Iyon, mga minamahal. Sa ibang version po ng Bible, sabi ron, "When you eat the labor of your hands," sabi rito, "you shall be happy." Mga minamahal. And it shall be well with you, mga kapatid. Nandun yung kapayapaan nandun yung kagalakan, mga kapatid ko. Kaya nga, mga minamahal, si Saint Paul po sa New Testament, he is not saint before, mga kapatid. He is a religious man. Siya po ay relihiyosong tao. Pero anong sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 14? Sabi niya, mga minamahal, sa talatang ito, mga kapatid, "And I advance in Judaism beyond many," sabi sa King James, and profited in the Jews' religion above many my equal in my own nation. Sabi rito, "Being more exceedingly zealous of the tradition of my fathers." Number 1 siya sa pagtupad sa mga tradisyon, mga minamahal ko, sa kanyang mga magulang, mga kapatid. Pero binitawan niya yun Iniwanan niya yun nung makilala niya ang ating pinakamamahal na Kristo. Tingnan niyo sa Tagalog po, beloved brother Ed. Dito po, Galatia, Kapitulo 1, versikulo 14. "At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang." Tingnan niyo, number 1 siya, mga minamahal, masipag. Religyoso talaga siya, mga kapatid. Pero makasalanan. Paul is a religious man before, but he has no power to change his life. Amen. Mga minamahal, siya po'y abogado, siya po'y mamamatay tao, mga minamahal, siya po'y relihiyoso, mga kapatid. Amen. Kaya sabi niya, mga minamahal, nung nasa relihiyon siya, sabi niya sa Romans chapter 7 verse 15, itatalon natin sa 19. Ano sabi niya ron? "For that," mga minamahal, "for that which I do, I allow not. For what I would, that do I not." Sabi niya. "But what I hate, that do I." Kung alin yung aking kinamumuhian, yun ang aking ginagawa. 19. "For the good that I would, I do not. But the evil which I would not," sabi niya, "the evil which I would not, that I do." Tingnan niyo, mga inuhan. Dito po, Roma, Kapitulo 7, versikulo 15, talon 19. "Sapagkat ang ginawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuutan ko, yaon ang ginagawa ko." 19 po. "Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa." Ang mabuti na gusto kong gawin, hindi ko magawa, sabi niya. Yung masama na ayaw kong gawin, yun ang nagagawa ko. Yun yung panahon na siya'y relihiyoso, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, na sinasabi ko nga po ay hindi kailangan ng dakilang Diyos yung relihiyoso, kundi yung maging anak kanya Amen. Mga minamahal yung maangkin kanya. Kasi pag relihiyoso lang tayo, mga minamahal, hindi kanya pwedeng angkinin Kasi tayo pa rin ang lumalakad sa sarili nating kagustuhan, mga kapatid. Pero alam niyo, mga minamahal, si St. Paul, may pag-asa Kung halimbawa, isa tayo sa ganito, mga minamahal, sa katulad ni Paul na yung masama, alam kong kasalanan, nagagawa ko, ayaw kong gawin, nagagawa ko, gusto kong magpakabanal, gusto kong gumawa ng mabuti, hindi ko magawa.
Maaaring ang ilan sa atin, mga mahal, ganun ang ating sitwasyon ngayon, mga kapatid. Pero hindi pa nagtatapos ang buhay dyan eh. Huwag nating tuldukan yon, mga mahal. Sa si St. Paul po, mga kapatid, nakalaya dyan eh. Amen. Paano siya nakalaya? Romans chapter 8, verse 1 and 2, mga mahal. Sabi po ng Bible, mga kapatid, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sa verse 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free, sabi niya rito, from the law of sin and death, mga kapatid. Nakalaya siya sa pamamagitan po ng ating pinakamamahal na Kristo. Paanong paraan, mga kapatid ko? Lumakad siya sa Espiritu o hindi siya lumakad sa laman, mga kapatid? Basahin muna natin yan sa Tagalog bago natin ipagpatuloy. Dito po Roma, Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 2. Ngayon nga'y wala nang hahatol, anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen. Pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan, sabi niya rito, at ng kamatayan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa verse 1, mga minamahal, mayroon lang tayong i-correct, mga kapatid. Sa Tagalog po kasi, mga minamahal, kulang. Sabi ng verse 1 sa Tagalog, ngayon wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, period. Pero sa King James Version, sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Iyan ang kulang. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Doon sa mga taong lumalakad sa Espiritu, sabi rito, hindi na sila hahatulan. Amen. Yung mga hindi lumalakad sa laman, mga kapatid, yun ang hindi na papasok sa paghatol ng Diyos, mga minamahal ko. Kaya kung nais mo ng new life, mga minamahal, ngayong bagong taon, mga kapatid ko, lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen. Help us. Yung paglakad sa Espiritu ang sinasabi rito, yun yung paglakad, mga minamahal, sa kalooban ng Diyos. Naglilingkod ka sa dakilang Diyos through gospel, not in religion, mga minamahal, made by men, mga kapatid ko. Kasi mga minamahal, kailangan natin, kaya nga may Bible mga kapatid. Bakit kaya yung ating mga leader ng relihiyon, pinapangaral ang Bible, pero hindi natin matupad hindi natin masunod, hindi natin maipamuhay? Kasi wala pong power. Kailangan natin si Kristo. Kailangan mo na, mahal, i-surrender mo ang buhay mo, tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas, mga kapatid. Lumakad tayo sa kalooban ng dakilang Diyos, ipamuhay natin kung ano yung nakasulat sa Bible. Amen. Magpatulong tayong lahat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat ang kaligtasan po ay binigay na biyaya ng dakilang Diyos, mga minamahal, at nasa pagsusumamo sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, paano mo maipamuhay ang salita ng Diyos? Kasi siya ang tutulong sa atin. Hindi naman tayo mga kapatid ko. Siya ang tutulong sa atin, mga kapatid. Siya ang gagawa para sa atin. Isuko mo lang ang buhay mo sa Kanya, mga minamahal. Ang Bible po ay salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya huwag tayong daw lumakad sa laman. Lumakad tayo, may mahal, sa Espiritu. Bakit, mga minamahal? Romans chapter 8, verse 6, mga minamahal ko, hanggang 8. Ang sabi po rito, tingnan nyo. For to be carnally minded is death, sabi rito. Death in hell yan. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Sabi po sa verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Sa verse 8, so then, they that are in the flesh cannot please God. Napakaliwanag dito, mga minamahal. Tingnan nyo sa Tagalog, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 6 to 8. Dito po, aklat ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 6 hanggang 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi nagpapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Dito po 8, ang nangasalaman ay hindi makakalugod sa Diyos. Amen. Ang mga nasa laman ay hindi makalulugod sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko.
Kaya nga mga minamahal, kung relihiyoso lang tayo, mga minamahal ko, sa mga kasabihan, sa mga tradisyon, sabi ng mahal na Panginoon, why you call me Lord, Lord, and do not the things which I say? Mga minamahal, bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman sinusunod ang aking mga utos? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, Amen. but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Amen. So, di natin kailangan ng religion made by men. Amen. Bakit? Walang pagbabago eh. Wala pong pagbabago, mga minamahal. Ilang taon na tayo, mga kapatid, taon-taon, tayo nagkakaroon ng New Year resolution. Pero isang linggo lang na pagbabago minsan, 2 linggo, may mahal, babalik na naman, mga kapatid, sa kasalanan. May mahal. So, walang power eh. Unless po, na paglingkuran natin ang dakilang Diyos, ang mahal pa ng sus, walang power sa iyo ang New Year resolution. Walang power para baguhin ang taong makasalanan ng New Year resolution. Mga minamahal ko, kailangan natin maging Kristiyano sa pamamagitan ng Ebanghelyo, may totoong pagbabago, may kaligtasan, makikita mo, mararamdaman mo, mga mahal, yung ebidensya, mga kapatid ko, may himala, True Church of the Living God. Amen. Mga minamahal ko, subukan nyo po sa Jesus Miracle Crusade, Amen. mga Praise minamahal. the Lord. Dito nyo po makikita yan, mga kapatid ko. Yes, amen. May totoong kagalakan eh. Unspeakable joy and full of glory, mga minamahal, Hallelujah. ang mararamdaman mo kapag pinaglingkuran mo ang dakilang Diyos sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord. May power to resist devil and temptation in the name of Jesus, mga minamahal. Amen. Mga kapatid. Kaya mga minamahal, 2,000 years ago, mga kapatid ko, sabi ng Bible, Christ came to give us new life. Ang kanyang dala po, hindi religion, kundi power eh. Para baguhin tayo. Para pagalingin ka sa iyong karamdaman na bunga ng kasalanan, mga minamahal. Para malutas ang problema mo, mga kapatid. Para dinggin ang dakilang Diyos ang prayer mo, mga minamahal. Higit sa lahat, meron tayong eternal life Praise the Lord. sa piling ng dakilang Diyos, Thank you, mga Lord. minamahal. Amen. Ang tanong pa, mga kapatid ko, bago tayo magtapos, ano po, mga minamahal, bakit may mga tao po na wala nang ang baga, wala nang ang lungs, naninigarilyo pa? Bakit may mga tao po na wala nang ang lungs, naglalasing pa, mga minamahal? May mga tao po na wala nang ang lungs, nagsasabu pa, mga kapatid. Wala nang ang makain ng pamilya, mga minamahal, nagsusugal pa. Labas-pasok pa sa jail, mga minamahal ng tao. Pero paglabas po, mga kapatid ko, gumagawa pa rin ng kasalanan. Ano po? Alam niyo kung bakit, mga minamahal? Naniniwala lang po tayo na may Diyos, pero hindi mo alam paano makalaya sa kasalanan, mga kapatid. Akala mo sa pagiging relihiyoso, may kaligtasan na kahit wala kang pagbabago, okay lang. Hindi po pwede yun. Nagsisimba ka pero hindi mo alam ang salita ng Diyos, mga mahal. Wala rin pong kapangyarihan sa atin yun. Lalo na, mga minamahal, sabi ng Romans 8:9. Sabi ng Romans 8:9, ang taong walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Amen. Tingnan nyo. Yung taong walang Espiritu ni Kristo, siya hindi kay Kristo, mga minamahal ko. Amen. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, sunod-sunuran ka man sa udyok ng dyablo. Hindi mo kayang magbago. Kapag nanatili ka naman sa kasalanan, mga minamahal ko, hindi ka nagsikap paano makalaya sa kasalanan, may kabayaran. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen. The gift of God, yun po yung salvation. Eternal life in heaven, mga minamahal. So nakahanda na po yung gift na eternal life sa ating lahat. Bago po inihanda ng dakilang Diyos, very much willing ang dakilang Diyos natin na iniwan niya, mga minamahal, yung kalangitan para lamang po sa ating lahat, para sa ating kaligtasan. Amen. Para magbata siya, para maghirap siya, mga minamahal ko, hanggang dun sa krus ng Kalbaryo, kapalit ng kanyang kahirapan, ng kanyang kamatayan, yung kaluwalhati ang hahalili sa atin. Yung langit at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mga minamahal, napakaganda po ng Bible.
Napakaganda ng pangako ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Kaya nga mga minamahal, sa John chapter 3 verse 3 at sa John chapter 3 verse 5, ang sabi rito, para makapasok tayo sa langit, mga minamahal, hindi po binanggit dito yung religion. Ang binabanggit dito, sabi rito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Glory to God. Kaya mga minamahal, tina-challenge po namin kayo, mga kapatid. Paglingkuran nating lahat ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kapag tinanggap mo si Kristong mahal na Panginoon, sa gabing ito, mga kapatid ko, ang bagong taon mo, mga minamahal ko, ay pagpapalain ng dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi po kasabihan, hindi po, mga minamahal, pamahiin ang binibigay namin sa inyo. Hindi tradisyon, kundi si Kristong mahal na Diyos. Siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay, siya lang ang daan, mga kapatid. Walang makaparoon sa langit kundi kadadaan sa mahal na Kristo, mga minamahal. So mga kapatid, sa pamagitan ng awiting ito, ihanda natin ang ating mga puso sa ating pananalangin. Amen. If the ship of your life is tossing on the sea of strife, you need someone. If you feel so all alone and your house is not a home, you need someone. If it seems life isn't fair and there's no one left to share all those lonely days and nights, and when things won't turn out right, you want someone to care and someone to just be there. You need someone. So I give you Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved Lord and Preacher, beloved Brother Rudy Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Ating po napakinggan ang puro ebanghelyo ng kaligtasan na kung nasaan ang sabi nga, ang totoong anak ng ating dakilang Diyos ay may Espiritu Santo ng ating pinakamahal Panginoon. Nariyan ang pagbabago, nariyan po ang kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Kaya sa aming mahal mga kabaguhan, tulad po niyan, hallelujah, tayo po ay manigurado na tayo nga po ay totoong anak ng ating pinakamahal Panginoon. Nais po ng aming mahal galang Pastor Lisa Dalmida na kayo man din ay aming makasama sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amin po kayong inanyahan, sabayan niyo po ang maiksing panalangin ito, panalangin pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakila at makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat dakilang Diyos sa iyong mga salita na aking napakinggan. Opo, mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong, hallelujah, na makasalanan. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ko po mga pagkakasala, pagkakamali sa iyo. Tinatanggap kita, aking Diyos at Hari na aking buhay. Mahal na Panginoon, tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. At kami po'y manalangin para sa inyo. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin po ng aming mahal na Pastor Wildy Sada Almido Intem Prophet O God. Kahabagan niyo po at patawarin ang mga baguang tumanggap sa iyo sa mga oras na ito. Dalangin po namin, mahal na Panginoon, sama-sama po namin dinadalangin sa iyo. Patawarin niyo po sila, mahal na Panginoon, at tulungan niyo po sila na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila dakilang Diyos, ganoon din po ang kanilang mga mahal sa buhay, at isulat niyo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay diyan sa iyong kaharian sa kalangitan, sa makaparang pangalan ni Jesus, aming samat dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Tayo po yung sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon, at bilang point of contact po, ipatong po natin ang ating isang kamay sa ating gadget na ating ginagamit,
at isang kamay doon sa parte ng katawan ng kung saan nariyan ang karamdaman. Problema, kahirapan, dalawang kamay po ang itaas. Tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal Panginoon, sa Diyos, hallelujah, sa totoong Panginoong Jesucristo ay walang imposible. Amen, praise the Lord. Tayo po yung manalangin, hallelujah. Opo, aming pinakamahal na Panginoon, narito po kami dakilan Diyos sa aming mga pangailangan sa iyo, ang pangailangan ng aming tagapakasubaybay, aming tagapakinig, ang lahat po namin mahal kapatiran na patuloy na umasa sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na Pastor Disa Dalmiro, Intem Prophet o God, abutin niyo po, mahal na Panginoon, ang mga nagpadala ng kanilang mga prayer request. Ganun din po ang lahat po ng mahal kapatiran na patuloy umasa sa iyo, mahal na Panginoon. Nariyan na po, hallelujah, ang aming mahal na kapatid, beloved Serbisky Gapasin. Mayroon po siyang lagnat, mahal na Panginoon, beloved Sister Marife Bagkaw, mahal na Panginoon, nahirapan po siya huminga. Walang imposible sa iyo, dakilan Diyos, kahabagan, pagalingin, o God. Beloved Joan Katigbi, hallelujah, na maging normal na po ang lahat ng kanyang laboratory test. Ganun din po, beloved Esther Bautista, hindi nahirapan po siya o hindi makahinga, mahal na Panginoon, dahil sa tubig sa kanyang baga. At aming mahal kapatid, beloved Sister Inocencia de la Cruz, hallelujah, complete healing, mahal na Panginoon, sa stroke at nalamaga po ang kanyang paa. Lahat po yan, mahal na Panginoon, ay walang imposible sa iyo. Ni ang mahal namin mga kapatiran na umasa sa iyo, dakilan Diyos, kabagan niyo po sila lahat ng karamdaman, hallelujah, problema at kahirapan, demons, cast out right now in Jesus' name. Problema at kahirapan, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed, be healed, be healed. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, so dahil po namin mahal galang Pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Kristo. At sa ating pagpatuloy, narito po muli ang aming mahal na Ordinary Preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Glory to God. At tayo po, mga kapatid ko, ay muling nagtatapos sa ating pong programa, mga kapatid, sa gabing ito. At salamat sa gabay patnubay ng ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, huwag niyong kalilimutan ang ating pong palatuntunan, mga kapatid ko, sa mga ngayon lamang po nakapakinig ng ating pong programa. Lunes po hanggang Sabado, alas 7 po hanggang alas 8 ng gabi po tayo. Mga minamahal ko, purihin ang mga Panginoon. At ang ating pong webcast, mga minamahal ko, ay JMCIM alas Asin, Bataan, mga kapatid. Ang ating pong official website, mga minamahal, sa ating main church sa buong bansa natin, mga minamahal, sa labas ng ating bansa, buong Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, maaari niyo pong i-type www.jmcim.org, mga kapatid. Purihin ang mga Panginoon. At ating pong hotline, telepono, mga minamahal, 0917-6755-160, mga kapatid. Sa mga minamahal, at paalala ko po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kapatid ko, ang ating pong alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, Jesus Miracle Hour, Cebu Central. Minamahal din, Ordinary Preacher Nilo Miranda. At pagkatapos ang ating 9 to 10, mga kapatid, Olonga po Outreach. Minamahal ating beloved Ordinary Preacher Boy Kaluya. Minamahal, palagi niyong subaybayan, mga kapatid, upang tayo po'y pagpalain ng dakilang Diyos sa buhay. Pansamantala, kami nagpapaalam sa inyong lahat, mga minamahal, at sa araw po ng bukas, God willing, malusog ang ating pangatawan, ay muli po kami babalik, mga minamahal, sa biyaya ng ating dakilang Diyos sa buhay. Ibalingkod sa impapawid, mga minamahal, Brother Nilo D. Guzman, Brother Eddie Grafani, mga minamahal, ating technical side, mga kapatid, Joy and Shinet Arusgado, at sa pangunan at beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night. Happy New Year po sa inyo lahat, mga mahal. Purihin ang mga Panginoon. Amen. He's everything, everything you need. I give you Jesus, my friend. I give you Jesus. Nanood